So, next topic tayo guys. So, baguhin natin to guys. Para mas malinaw, no? Yan. For the next topic in engineering mathematics, so analytic geometry, next topic natin is circle. Alam guys, sa lahat ng conic section, para sa akin, ang pinakamadali is circle, no? Pinakamadali yan, para sa akin. Kasi sa grupo ng circle, hyperbola, ellipse, parabola, ito ang pinakamadali para sa akin. Basta alamin mo lang yung dalawang 3 points. Merong ang circle parang straight line, meron din siyang general form, no, which is to ax squared plus by squared plus dx. Same constant pala, sorry, mali. Yan. Plus dx plus ey plus f equals to 0. So, ano ibig sabihin nito? Dapat yung x and y squared mo is pareho ng constant. Okay, huwag niyong kakalimutan yun guys. Pag meron din tayong standard form, which is ito, x minus h squared plus, saan nakuha yung b? Plus y minus k squared is equal to r squared. So, ang center C, denote by letter C, is yung h at k. Radius, denoted by r, is ito. Okay? Yan lang ang tatandaan nyo sa circle. At syempre, gagamitin natin sa algebra, gagamitin natin siya ng completing the square. So, papakita ko sa inyo yan, guys. So, ayan. Gawin natin to. So, given the circle, yan, hanapin daw natin yan. So, game. Etong term, baka na ano kayo dito, concentric. Pag sinabi natin concentric, having the same center. So, yung sa question 20 daw, hanapin daw natin yung equation ng circle. So, sabi natin C3 na lang, center 3, ay circle 3, kasi may circle 1 and circle 2 na, which concentric to C1. So, yun muna yung pansinin nating statement. So, yung center daw ni C3 is equal dapat sa center ni C1. So, ito yung C1, no? C1 equation, yung, para papapansin natin, naka-general equation siya. So, hanapin mo natin yung center yan. Paano? Gagamit tayo ng completing the square. Pag nagko-complete ako ng square, pagdikitin lang natin lahat ng may x. Yan. Plus y squared plus 2y plus transpose the constant, so magiging positive 6. Tandaan natin guys, sa algebra, pag nagko-complete tayo ng square, yung middle term, i-divide lang natin sa 2, then squared. So, itong negative 6 divide by 2, which is negative 3, and then squared, plus 9. Same with this. So, 2 divided by 1 is 2 divided by 2 is 1 squared. So, plus 1. So, then, i-add mo siya dito. Ayan. So, by factorization, so maging x minus 3 squared plus y plus 1 squared is equal to 16. So, ang center ni C3 is 3, negative 1. Okay? So, 3. Parang ito kasi kalalabasan nito, ganito guys. Yan. Okay?
Next. Ang sabi pa dito, ngayon, sinabi lang, same center, pero hindi natin pwedeng gamitin itong radius ni circle 1 kasi hindi naman nakalagay sa problem. So, ngayon, hahanapin natin yung radius na lang ni circle 3. Pero paano mo hahanapin? Di ba ang sabi dun sa problem, ang circle daw is dumaan. Dumaan siya sa negative 3, 4. So, magagamit natin yan. So, gamitin pa rin natin to. Gamitin pa rin natin to. So, yung x natin, which is yung negative 3, minus yung nakuha nating circle, center kanina, which is itong 3. So, minus 3. Magiganyan, squared. Plus, yung y, yung y value dito, 4. Minus k, which is yun. So, 4 minus 1, so plus 1. Squared is equal to r squared. So, makakompute tayo ng r squared dito, which is, okay, wait lang guys. (36 plus 25, which is 61. So, yan na guys. Anuhin na natin to. Para may pagsulatan tayo dito. So, ang center ni ang equation ni C3 ay ito. X minus 3 squared plus y plus 1 squared is equal to 61. Kasi ginamit natin itong radius na to. Pero, naka-general form siya. So, expand lang natin to. So, magiging x squared minus 6x plus 9 plus y squared plus 2y plus 1 is equal to 61. So, to rewrite, ito yung pinaka, dito na natin padaanin guys. Ito yung pinaka equation ni center 3. X squared plus y squared minus 6x plus 2y. So, 9 plus 1, 10. Tapos, minus 61. So, minus 51 equals to 0. So, yan na yung equation na hinahanap natin. So, tignan nga natin sa choices kung saan siya. Minus 6x plus 2y minus 51 equal to 0. So, letter B. Letter B yung answer natin. X squared plus y squared minus 6x plus 2y minus 51 equal to 0. So, letter B. So, ganun lang mag-solve ng circle, guys. For the next problem, calculate any point of intersection between C1 and C2. So, ang gagawin lang natin guys dyan, expand the C2. Then, pwede na kayong dyan. Pwede kayong mag-substitution or kahit anong method sa algebra ang gusto nyo. So, leave ko na to as practice problem sa inyo. Madali na yun guys. Okay? So, yun, for more engineering videos guys, please like and subscribe sa YouTube natin and follow me sa TikTok na din. Okay? Para sa more engineering contents. Then,
Malapit na guys, FB page din natin. So, sana supportahan nyo ako for more para makatulong tayo sa mga aspiring engineers natin. So, padayon engineers.